Oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo. Malugod na sumalubong si Mr. Lead sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila. Palibhasa ay naninirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at nailawan ng mga sinaunang lamparang di alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Samantala, nais ni Benzaib na ibunyag ang daya na tinatawag na esfenghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Benzaib ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-akalang may salaming pandaya. Ngunit, wala siyang makitang anuman. Kayo ba ay nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na. Kabagal naman ng tao na ito. Kung kayo ay magsiupo na kayo. Mga kaginoohan, ang laman ng kahon na ito ay sandakot na abo at kaputol na papero na may kinasusulatang dalawang salita. Nang banggitin ko ang unang salita, nasindakot, buksan, at natagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang ikalawang salita. Nawala ang ulo at napalitan ito ng sandakot na abo. At dito, natagpuan ko ang dalawang makapangyarihang salita. Panglikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Ako'y si Motes, ipinanganak sa panahon ni Amasis, at namatay ng panahong ang nakasasakop ay ang mga taga-Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persya, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan. At hanggang sa pinatawag ako ni Tot sa kanyang hukuman. At nang magdaan ako sa Babylonia, nabatid ko ang kakilakilabot na pandarayan ni Gautama upang angkinin ang kapangyarihan. At sa takot niyang isumbong ko kay Cambeses, binalak niya ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng saserdoteng taga-Ehipto. Mamamatay, lapastangay sa Diyos at napagparatang, isinusuplang kita! Mamamatay, mamamatay, mamamatay!